Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat na sa 27 ang sugatan sa malakas na pagsabog na idinulot ng pumalya umanong fireworks disposal sa Zamboanga City. Mahigit kalahati sa kanila, pulis, bumbero at iba pang uniform personnel. Ang ilang nasa kritikal na kondisyon. May nadamay ring ilang sibilyan, napinsala pati ilang ari-arian, simbahan, paliparan at paaralan. At nakatutok live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren. Yes, Mel, Vicky at Emil, sa nasabing bilang, 19 nito ang mga kawani ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines, habang 8 na sibilyan ang sugatan sa nangyaring pagsabog, habang ilang mga kabahayan ang nasira epekto ng pagsabog. Animoy isang giyera ang sumiklab sa Zamboanga City bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sa lakas ng nakabibinging pagsabog, napatakbo ang mga residente ng barangay Kabatangan, pati mga hayop, nagulat. Lumika rin ito ng malakas na pagyanig. Kaya nahulog pati ang computer na ito. Sa kuha ng CCTV sa bahay na ito, kita rin ang pag-alog ng mga gamit at salamin. Sa malayo, tanaw ang makapal at mataas na usok na tila galing sa nag-aalborotong bulkan. Dama rin ang lakas ng pagsabog sa ilang establishmento, gaya ng nabasag na glass door sa isang hotel at glass wall ng St. Padre Pio Parish. Nabasag din ang salamin sa estanting ito. Yung anak ko parang nabingi na. Yung anak ko nanginginig ako. Hanggang ngayon nanginginig kami sa takot, sir. Nawasak din ang 5 classroom sa Don Pablo Lorenzo Memorial High School Annex. Wasak ang kisame ng paaralan. Gayon din ang ilang appliances sa loob nito. Kinansela muna ang enrollment sa paaralan. Pati ang Zamboanga International Airport, napinsala. Sa mga larawan mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kita ang sira sa kisame sa bahagi ng check-in area nito sa Passenger Terminal Building. Pero pagtitiyak ng kaap, walang napektuhang pasahero at wala ring delay sa flight sa paliparan. Ang mapinsalang pagsabog na yan, galing sa mga paputok na i-dispose na sana sa isang firing range sa Barangay Kabatangan, na galing sa bodegang sumabog noong June 29 sa Barangay Tetuan. Sa naunang insidente, 5 na ang nasawi at nasa 4 na po ang nasugatan. Sa insidente naman kahapon, nagkaroon ng premature detonation ng mga nakumpiskang paputok. They identified that place as safe place. Kaso nga lang, yung procedure na sinasabi natin, mayroong kasing aksidente nangyari. And that is premature detonations. Very evidently, lahat ng disposal team natin na disgrasya. Paliwanag naman nila sa larawan na kumakalat sa social media na inihilera lang at tinabunan ng damo ang mga inipon ng mga paputok. Kung nakita natin sa mga pictures na nakakalat, hilera siya, dahan-dahan sana dapat to consider it as low explosives. No? Binasa nila. But according also to the team na babasain tapos kung sakali man yung area na yon, pwede rin siya talagang puputok. Pag-iwan nila doon sa area na yon. Kahit basa yan, pwede pa rin niyang puputok. Ang sugatan sa insidente kahapon, umakyat na sa 27. 19 diyan ay mga kawani ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines. 5 sa kanila, kritikal. 8 sibilyan naman ang nasugatan, kabilang ang 15 anyos na anak na babae ni Myra Aquino. Nabagsakan siya ng kesame siguro at saka ng mga salamin na sa bintana. Tiniyak naman ng Zamboanga City LGU ang tulong pinansyal at food packs sa mga apektado. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Rest assured that our regional director is ensuring the facilitation of all help that we can give to the victims, as well as the investigation is underway. If there is a criminal or civil liability, will be identified after the investigations. Rest assured that we will implement such. Vicky, sinabi din ng PRO9 na ang mga nasabing paputok ay ang last batch na ng mga paputok na i-dispose ng mga otoridad. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Matinding ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Cebu, kabilang ang 2 bata sa 3 nasawi.
matapos matrap sa loob ng pickup truck na tinangay ng baha. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng dilim, nagkagulo ang mga residente ng barangay Kantumog sa bayan ng Carmen sa Cebu. Isang pickup truck pala ang inanod at natrap sa rumaragasang baha. Sa ulat ng GMA Super Radio Cebu, 17 ang sakay nito pero 10 lang sa kanila ang nakaligtas. Guys, na-rescue na tanan guys. Ang 7 iba pa, tuluyang inanod ng tubig. Sa na-rescue, 7 jud kabuk na anod. 3 ang nasawi kabilang ang 2 bata. Pinaghahanap naman ang 4 na iba pa. Ayon sa MDRRMO, galing sa isang resort ang mga sakay ng pick-up at pauwi na sana nang madaanan ang binahang kalsada malapit sa ilog. Rumagasa ang baha sa bahaging ito ng Bindoy sa Negros Oriental matapos umapaw ang ilog dahil sa mga pag-ulan. Isang senior citizen ang nasawi matapos matrap ng pasukin ng tubig ang kanyang bahay. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, may isa pang naiulat na nawawala matapos tangayin ng baha. Aabot sa 40 pamilya ang kinailangang ilikas. Sa Lake Cebu, South Cotabato, bumaha rin sa kalsada papasok sa isang barangay matapos umapaw ang tubig mula sa ilog. Humupa rin ang baha pagkalipas ng ilang oras. Literal na pinadapa naman ang hangin ng ilang palayan sa bayan ng Santo Niño. Kwento ng mga magsasaka, hindi na muna nila ginalaw ang mga palay sa pag-asang makaka-recover pa ito. Pero dahil nagtuloy-tuloy ang pag-uulan ay hindi na kinaya ng ilang pananim at hindi na mapapakinabangan. Malakas na ulan din ang bumuhos sa Ormoc, Leyte. Sabi ng Pag-asa, mga pag-ulang nagpabaha sa ilang lugar sa bansa ay dulot ng thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Samot-saring resibo at mga dokumento ng kumpanya at mga incorporator na iniuugnay kay Bamban Mayor Alice Guo ang na-recover sa isang leisure park sa Clark, Pampanga. Nakuha ang ilan sa mga sinirang kahadayero at nakatutok si Salima Refran. Sunod-sunod na binuksan ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang 19 na money vault sa sinalakay na villas sa Fontana Leisure Parks sa Clark Freeport sa Pampanga. Ito yung inuupahang mga bahay raw ng mga big boss ng sinalakay na Zunyo One Technology sa Bamban, Tarlac at mga business partner ni suspended Mayor Alice Guo. Nakita sa loob ng mga vault ang mga bank documents ng Baofu Land Development, ang kumpanya kung saan konektado si Guo at may-ari ng lupa na kinatatayuan ng niraid na Pogo Hub sa Bamban. Kabilang sa mga nakitang dokumento ang passbook, mga resibo ng korporasyon at mga engineering at structural plan ng iba't ibang gusali sa compound. Yung mga bank bukas na nakita natin, magagamit ito sa ipapile nating money laundering. And hindi lang ginamit yung bangko na yon para sa transaction dito sa atin, but transaction din sa ibang bansa. Nakarecover din ng mga papeles ng Chinese fugitive na si Wang Jiyang, isang business partner ni Guo. 2 Taiwanese passport ni Wang, photocopy ng iba pa niyang passports mula sa 4 pang bansa at special residence retirees visa. Ayon sa PAOK, ibig sabihin daw, mula 2012, nakakalabas-masok na ng Pilipinas si Wang at nakakapanatili o nakakapanirahan sa bansa ng mas mahabang panahon. Bahagi na rin ng investigasyon ng mga travel pass ni Wang noong pandemic na inisyu noon ni dating Bamban Mayor Antonio Feliciano. Bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal Pogo Hub? Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Guo at Feliciano. Nakakuha rin ng mga importanteng dokumento sa villa ng iba pang Baofu incorporators na sina Zhang Weijin at Lin Baoying na sangkot ngayon sa malaking money laundering case sa Singapore. Marami raw nakuhang financial documents dahil kasama sa mga nahuli sa pagsalakay sa mga villa noong Hunyo ang mismong financial officer raw ng Baofu. Ipapacheck naman sa LTO ang mga na-recover na triplet plaka o triplicate vanity plates. Definitely, ang questionable dyan, bakit 3 plaka sa pare-parehas na number? Pwedeng 3 sasakyan ang paglalagyan nito ng mga luxury cars, siyempre.
Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Posibleng ipaaresto si Bamban Mayor Alice Guo kung hindi pa rin siya sisipot sa Senate hearing bukas. Pero ngayon pa lamang, humingi na ng paumanhin si Guo dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay at lumalalang kalusugan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Gusto man niya o hindi, kailangan humarap ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado bukas, ayon kay Senate President Cheese Escudero. Sinabpina na kasi siya ng Senate Committee on Women and Children, pati mga kaanak niya, matapos hindi dumalo sa huling pagdinig ukol sa Pogo raid sa Bamban, Tarlac. Sabi ni Escudero, obligado ang testigo na sumunod kapag may sabpina na, galing man sa Kongreso o sa Korte. Kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Pero ngayon pa lang, nagpadala na ng excuse letter si Guo para sa di pagdalo sa Senate hearing bukas. Kabilang sa binanggit niya, banta umano sa kanyang buhay at lumala umanong physical at mental health. Dagdag niya, nagpatingin na siya sa mga doktor pero tumanggi umano silang mag-issue ng medical certificate sa kanya sa takot na mapahiya rin. Humingi siya ng dispensa at wala raw siyang intensyong bastusin ng komite. Tiniyak ng kanyang abogado na nasa Pilipinas si Guo. Giit naman ni Escudero, hindi problema kung ayaw mag-issue ng pribadong doktor ni Guo dahil pwede siyang padalahan ng Senado ng doktor para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin sang-ayon si Escudero na idahilan ng kampo ni Guo ang paghahain ng certiorari kung saan hindi siya dadalo sa pagdinig dahil maaaring gamitin laban sa kanya ang mga sasabihin niya roon. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyonan ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ng sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Senador Risa Ontiveros, obligasyon ni Guo at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Gasgas na palusot na raw ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Kung gusto raw ni Guo malinis ang pangalan niya, magpakita siya sa pagdinig, sumagot ng maayos at tigilan ang pagsisinungaling. Kasama sa iimbestigahan bukas ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, maski doon, lumalabas na konektado si Guo. Meron tayong nakikita mga dokumento connecting for suspended Mayor Alice Guo dun sa operation ng Porac Illegal Pogo Hub. Sa mga incorporations, minsan siya ang nakapangalan, minsan yung kapatid niya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kinestyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang motibo ng mga taong nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ng pastor. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio na legal counsel ni Kibuloy, mahalagang makilatis kung sino-sino ang mga pribadong individual. Hamon niya kay Interior Secretary Benhur Abalos na nag-anunsyo kahapon ng reward money, pangalanan kung sino-sino ang nag-donate ng pera. Bakit daw hindi intelligence funds ng gobyerno ang inilaan para sa pagbibigay ng reward? Depensa naman ni Abalos, wala siyang nakikitang mali sa mga pribadong taong nag-alok ng reward para mahanap ang pastor. Imbisahan niyang questionin ni Topacio ang pabuya. Mas makabubuti kung kukumbinsin na lang niyang sumuko si Kibuloy na may warrant of arrest kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Posibleng ipaaresto o ikulong ang sinumang magsusuot ng protest clothing sa nalalapit na SONA ng Pangulo, ayon po yan sa Secretary General ng Kamara. Pero giit ng isang mambabatas, paglabag yan sa kalayaan ng pamamahayag. At nakatutok si Darlene Kai. Tradisyon na para sa ilang kongresista ang pagsusuot ng protest clothing sa State of the Nation address ng Pangulo.
May nakasulat na stop the attacks, stop the killings, o kaya itong pamaypay na may serbisyo sa tao, wag gawing negosyo. Dati na itong ipinagbawal at kinukumpiska pa nga. At sa SONA 2024 ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22, sabi ni Secretary General Reginald Velasco, mas maghihigpit. Posibleng arestuhin at i-detain ang sino mang magpupumilit na magsuot niyan. Bawal yun. Because this is SONA It's not a day of protest If you want to protest, there are some areas reserved for your protest or demonstration, no? This is not the place and the time. Maaari naman daw na magsuot ng cultural clothing at pwede ring magpahayag ng statement sa pamamagitan ng ibang simbolo sa damit. Pero bawal ang mga may nakasulat na salita o caricatures. Words at saka yung mga facial expressions, di ba? Hindi kasi this is a formal event Makikita mo agad na yan, may mukha nung isang personality na ginawang cartoon o ano, di ba? Yan ang mga bawal, no? Yung anything derogatory to personalities or people of authorities, no? Bawal yun. Kakausapin muna ang may suot at bibigyan ng pagkakataon na magpalit. Pero kung hindi madaan sa pakiusap, doon naaarestuhin ng security personnel. Pumalag dyan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Bloc. Paglabag daw ito sa kalayaan sa pamamahayag. Magsusuot pa rin daw ang Makabayan Bloc ng mga kasuotan na magpapakita ng hinaing at kahilingan ng mamamayan sa SONA. Ang ilang militanteng grupo naman, ikinakasana ang kanilang gagawing kilos protesta sa araw ng SONA. Sa taya ng Office of the Secretary General, aabot sa mahigit 2,000 katao ang kabuang bilang ng mga bisita sa SONA. Bukod pa yan sa aabot sa 3,000 security at congressional staff. Kaya kasama sa paghahanda ang budget sa pagkain, na aabutin daw ng 20 milyong piso. Kung hahatiin yan sa 5,000 tao, aabot ito sa 4,000 pisong budget para sa bawat isa. Alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Umani ng samot-saring reaksyon ang pagbisita ng mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimby sa opisina ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kumbaga sa salitang Gen Z, isa itong plot twist o hindi inaasahan. Si First Lady Liza Araneta Marcos binisita ng mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimby sa mismong opisina ng unang ginang. Sa social media account ng First Lady, pinost ang mga larawan niya at ng magkapatid, sabay caption ng pasasalamat sa paglaan ng oras para mabisita siya. May pasalubong din daw ang dalawa, bagamat hindi malinaw kung ano ito. Patuloy pa naming hinihinga ng detalye Malacanang tungkol sa pagbisita. Pero sa comment section may mga nagulat at may natuwa sa pambihirang pagkikita ng manugang ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng mga apo ng yumaong Senador Ninoy Aquino. Bagamat hindi naman ito ang unang pagkakataong may interaksyon sa pamilya matapos ang People Power Revolution. Dahil sa kanyang dating talk show noong 90s, naka one-on-one mismo ni Chris Aquino si ngayong Pangulong Bongbong Marcos. Nung pumanaw si dating Pangulong Cory, dumalaw naman ang Noy Ilocos Norte representative na si Bongbong Marcos at kapatid na si Aimee. Sa social media rin ng unang ginang, ipinost ang pagbisita naman nila ni dating First Lady Imelda Marcos sa Marikina Shoe Museum. Caption niya, ang gagaling na mga sapatero ng Marikina. Sabay puri sa mga nasa likod ng Marikina Shoe Museum. Bagamat nagtatampok sa mga sapatos sa gawang Marikina, highlight ng museo ang bahagi ng shoe collection ng dating unang ginang na tinatayang aabot sa 3,000 pares. Sa isang punto, umabot sa mahigit 700 pares ang sapatos ni Imelda ang i-display sa museo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Bukas na mapapanood sa mga sinehan ang kauna-unahang movie ng Team Barda na That Kind of Love. Pero bago tayo kiligin dyan, napa-Take Me Back Tuesday muna sina Barbie at David kung paanong nabuo ang kanilang chemistry. Makichika kay Nelson Canlas. Are you free today? Isang tulog na lang, makikilala na natin sa big screen sina Mila at Adam. Adam! Come on, I'll bring you home.
ng That Kind of Love. Dalawang strong characters na ginagampanan ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Aso't pusa raw ang kanilang roles hanggang natutunan nilang mahalin ang isa't isa. It's prawn. Malaking hipon. Sa part 2 ng kanilang GMA Integrated News interviews, ikinwento ni na Barbie at David na masasalamin daw sa kanilang mga karakter ang simula ng kanilang working relationship. Nangyari na ba sa inyo yan in real life? Like as Barbie and David, na nagkaangasan kayo sa simula? Maangas ka ba? Maangas ba ako? Parang hindi naman. Maangas ba ako? Parang hindi naman. Paano angasan? Siguro ano lang, tansyahan, kapaan sa umpisa, paano yung work ethic ng isa, paano yung work ethic ng isa, tapos somehow meet in the middle, meet halfway, ganun. Kasi sa mano po, alala ko, parang na, ano yata siya sa akin, na bad trip, kasi late ako. Tama naman. Di rin daw alam ni David nung una kung paano hulihin ang loob ng ka-love team. Unang tanong ko nga sa kanya, are you? De, breadwinner ka, di ba? Oo. Breadwinner ka, di ba? Oh. Labo nung tanong ko eh, no? Hindi kasi, since overthinker nga ako, naisip ko, ano ba pwede ko tanongin dito? Ganon, so parang... Doon na siya agad. Siguro parang naisip ko, ano kasi sabihin ko, mag-hi ba ako? Mag-hi ako, tapos... Ay, kaso lang, pag sinabi ko, how are you? Weird. Tanong ko na lang, breadwinner ka ba? Pero ngayon, ipinagmamalaki ng dalawa, nakuha na nila ang kiliti ng isa't isa. Hindi rin nagko-connect yung topic naming dalawa. Yung sinasabi ko kasi, yung yakisoba, yung gum, hindi yung noodles. Nalala mo yun? Tinan mo, din niya na naalala lahat ng pinag-uusapan namin. Ipinag-usapan natin sa music video ng The Way You Look at Me. Magkaibang yakisoba pala yung pinag-uusapan natin. Kasi ako mahilig ako dun sa noodles. Sa noodles. Ako ang sinasabi ko yung bubblegum na maasim. Hindi connect minsan. Ganun kayo mag-usap. Sabaw, pero ano... pero diretso naman. Okay naman. Okay naman. Nagtatagpo naman sa ending. Barbie and David! Ang click na tandem ng isang certified OA at nonchalant. What's up, Madlang people? Kitang-kita ngayon ng fans. Gaya ng kwelang guesting ng dalawa sa It's Showtime kahapon. Nakipagkulitan din sila sa pinakamasayang family game show na Family Feud. Anong meron ang mga aso na ipinagpapasalamat mong wala ang tao? Go! Laugh trip ang kwelang sagot ni na Barbie at David na trending pa sa X. Rabies? Rabies! Yep. Tumatahol. Wala. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Posibleng maging state witness ang person of interest sa pagpatay sa beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli ayon sa PNP. Kasunod yan ang mga inilahad niya tungkol sa sinapit ng magkasintahan bago matagpuan ang kanilang mga labi. Nakatutok si June Veneracion. Isang person of interest ang naging susi para makita ang mga labi ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Voluntaryong lumapit sa mga otoridad si alias Junjun, ang nagmaneho ng sasakyan na nagdala sa magnobyo sa Kauai site sa Kapas Tarlac kung saan sila inilibing. Batay sa salaysay ni alias Junjun na isang mekaniko, napasama siya sa grupo na sangkot sa krimen dahil may ipapaayos daw na heavy equipment, pero laking gulat niya nang dumating sa lugar at pinasakay na lang sa isang SUV. Ang sasakyan na sinasabi niyang pinasakay sa kanya, yung sasakyan ng dalawang biktima. Pagsakay niya doon, patay na yung dalawa. Sa passenger side, sa harapan, tabi ng driver, nandun yung babae at yung lalaki ay nandun sa likod. Ang sinasabi pa niya, nakabalot na daw ng kumot yung mga mukha. Si alias Junjun ang pinagmaneho sa SUV ng mga biktima habang nasa isa pang sasakyan ang mga suspect papunta sa Kauai site at doon nga inilibing sina Geneva at Yitzhak. Unang plano, maghanap pa nga ng equipment na baka makapagbukay pa sila, but parang hindi natuloy. Inutusan ni daw ang driver na sunugin ang ginamit ng magnobyo na SUV
na natagpuang nasusunog ilang araw mula nang mawala sila. Sinasabi niya, ang ginagamit niya, tissue, pinag-ikot-ikot niya lang yung tissue, tapos sinindihan yung tissue hanggang kumalat na. Inalok pa daw ng isa sa mga suspect si alias Junjun ng 50,000 para manahimik. Pero hindi rin pala ito tinupad ng grupo. Ayon sa PNP, posible siyang maging state witness. Hawak na siya ng PNP. Pinaghahanap din ng dalawa pang kasama umano sa pagpaplano ng krimen. With respect doon sa mga ina-account, we already have names kahit mga aliases po. So nandun po yung direksyon, hinahanap po natin sila, mga civilian po. Lumabas sa investigasyon na may isinanal lupa si Giyang sa Magnobio at para umano mabawi ito, pinagpanggap niya si abuso na buyer para pumayag ang dalawang makipagkita sa kanya. Sabi ng abogado ng pamilya ni Geneva Lopez, kilala na pala dati ng mga biktima at mga kamag-anak ang pangunahing suspect na dating pulis dahil may nauna na pala silang transaksyon na may kinalaman sa lupa. They're very comfortable. Siguro, kampante sila na it's just an ordinary business transaction again. Hindi lang po ito yung transaction nila, meron pa po isang property. Malaking figures. It runs by the million. Meron pong 7.8 and 12 something hectares. Ayon sa pamilya ni Geneva, hindi pa raw natatapos ang paghahanap ng hustisya hanggat hindi pa napaparusahan ang mga may sala. Muli raw silang maglalabas ng pahayag pagkatapos ng libing ni Geneva sa Biyernes. Kinukumpleto naman ng PNP ang mga ebidensya laban sa mga sospek sa pagpatay sa dalawang biktima. Kabilang narito ang mga salaysay ng kaanak ni Geneva, mga dokumento at mga CCTV footage na nakalap sa isinagawang investigasyon. Hopefully po within the week, kung kakayanin po ay makapagsampa po sila ng kaso for double murder against po doon sa mga POIs. But yung pamilya po kasi ng mga biktima ay nakiusap din po na bigyan po sila ng pagkakataong makapagluksa muna dahil kailangan din po kasi natin kuhanan din po ng statements itong mga kaanak ng biktima. Baka sila po kasi yung tatay yung private complainant po. Problema sa pagsasanla ng lupa ang nakikitang motibo ng PNP, kaya umano pinagplanuhang patayin sina Geneva at Itzhak. Inihahanda na ang kasong 2 counts of murder laban sa mga suspect na hawak ng PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nagbabalik ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at muling magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kasama po sa maapektuhan niya ng Palawan, Visayas at Mindanao. Ang ITCZ ay binubuo ng makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng magkaibang hangin. At gaya nung nakaraang linggo, paggandaan ng banta ng pagbaha o landslide, sakaling magtuloy-tuloy ang malalakas na buhos ng ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa naman iiral pa rin ang easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Central Luzon, Palawan, Panay Island at Negros provinces sa umaga. Hanggang katamtaman pa lang yan at hindi pa malawakan. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon at gabi, halos buong Luzon na ang uulanin. May matitinding ulan sa Central Luzon at Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. Malaking bahagi na rin ng Visayas at Mindanao ang makararanas ng pag-ulan. Posible ang heavy to intense rains sa Panay Island, Cebu, Bohol, Leyte, Caraga, Davao Region. Doble ingat, lalo sa mga lugar na ilang araw ng inuulan. Posibleng lumambot na ang lupa kaya patuloy na inaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, paghandaan din ang tsansa ng localized thunderstorms. Magkatabi ang kabaong na magkapatid na itatago natin sa pangalang James, 6 na taong gulang, at Bong, 5 taong gulang, sa isang chapel sa Barangay Santo Niño, San Fernando City, Pampanga. Tumangging magpaunlak ng panayam ang kanilang mga magulang at kamag-anak. Kaugnay sa nangyari kahapon, July 8, nang matagpo ang patay ang magkapatid sa loob ng isang abandonadong kotse sa Barangay Moras de la Paz, Santo Tomas. Sa naturang lugar nakatira ang nanay ng mga biktima. Hawak na rin ng Santo Tomas Police ang CCTV footage sa pinangyarihan ng insidente. Makikita roon ang 2 bata na tumatakbo at saka pumasok sa loob ng van. Nakita po namin yung 2 bata na sila lang po ang pumasok doon sa open parking space na yon. Nung una, doon sila naglaro doon sa katabing van na nakabukas din. Hindi na masyadong napansin sa footage pero pumasok din sila sa isang abandonadong kotse. Mga 2 to 3 minutes sila doon. Lumipat sila doon sa kotse kung saan sila natagpuan until nag-review kami ng mga 2 hours, walang lumabas. Ayon sa pulisya, nakabukas ang pinto ng kotse kaya nakapasok ang magkapatid. Pero sira umano ang lahat ng bukasan ng pinto mula sa loob nito.
doon sa driver side nakabukas, doon sila pumasok. Siguro nung naglaro sila, hinila nila, di na nila mabuksan. So, nabubuksan lang yon from the outside. Sumailalim sa autopsy ang bangkay ng mga bata at ayon sa PNP, lumabas sa death certificate na suffocation o pagkaubos ng hangin ang kanilang ikinamatay. Sabi po ng doktor na nakausap namin, pag yung tao daw na suffocate sa mga ganyang close na like sasakyan, is ang pinakamabilis siyang mawawalan ng malay at tuluyang mamatay, masuffocate is 10 minutes. Gayunman, patuloy pa rin na mag-iimbestiga ang pulisya kung sino ang posibleng managot sa insidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Joan Punsoy, Nakatutok, 24 Oras. Imbis na tagapagpatupad ng batas, ilang pulis pa ang nahuhuling lumalabag sa mga ito at nasasangkot sa krimen. Ngayong taon lang, mahigit 500 pulis na ang nadismisa sa serbisyo dahil sa grave offenses. Ang ginagawa ng liderato ng PNP tinutukan ni Maki Pulido. Ang pagkakasangkot umano ng 2 dating pulis sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang nobyong Israeli, latest na lang sa humahabang listahan ng mga aktibo at dating miyembro ng mismong institusyong dapat pumuprotekta sa publiko pero nasa likod pala ng krimen. Noong nakaraang taon lang, isang pulis at kapatid niya ang arestado dahil sa pagsasarili ng police operation. Nanghuhuli umano sila ng mga Chinese national sabay alok na palalayain kapalit ng ₱250,000. Dahil tila wala umano nung nangyayari sa ilang dekada ng pangako ng iba't ibang liderato ng PNP na lilinisin ang kanilang hanay, na alarma ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Nakukulangan po kami sa mga initiatives nila, yung mga cleansing nila. It shows. Bakit kulang? Nakikita na naman natin yung involvement nila sa series of different crimes. Mula January 1 hanggang July 3, 2024, 325 na mga opisyal ng PNP ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa grave offenses. 4 dito, police colonel, 4 na major, at 7, police captain. Pinakamarami may ranggong police patrolman, police staff sergeant, at police corporal. Karamihan sa mga kaso ay absence without leave o AWOL, kasunod ng robbery extortion. May mga nasangkot din sa homicide, rape, at murder. Sa kabuuan, ngayong taon pa lang, 525 na ang na-dismiss mula sa serbisyo, mas mataas na kumpara noong nakaraang taon. Sabi ng PNP, may mga masamang tinapay sa kahit anong organisasyon, pero di raw nila titigilan ng kampanya laban sa mga ito. Hindi na lamang yung mga pulis na involved yung ating mga kinakasuhan dahil pinapanagot na rin natin pati yung kanilang mga immediate supervisors. Inaayos na rin daw nila pati recruitment maging background check ng mga nag-a-apply maging pulis. On the part of the PNP efforts to really determine what are the root causes kung bakit nai-involve yung mga pulis natin. May problema ba in terms of recruitment? May problema ba in terms of vetting yung mga individuals na gustong pumasok sa serbisyo? Sana nga, sabi ng VACC, may mangyari na sa mga ipinapangakong paglilinis ng hanay ng PNP. PNP should give us that peace of mind, assurance na makakauwi tayo sa bahay natin o even safe at our own homes. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Isiniwalat ng isang mambabatas na meron umanong halos ₱1 bilyong inilipat sa mga bank account ng isang opisyal ng COMELEC. Tugma umano ito sa paggulong ng bidding hanggang sa ma-award ang kontrata sa Miro Systems na gagamitin sa eleksyon. Bagamat walang pinangalan ng opisyal dahil i-verify pa, pumalag na agad si COMELEC Chairman Garcia. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mabigat ang mga paratang na binitiwadi sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang press conference laban sa COMELEC. Sabi niya halos ₱1 bilyong halaga daw ng pondo ang natransmit umano sa iba't ibang bank accounts sa abroad na konektado sa isang opisyal ng Commission on Elections. Tugma raw ang mga transaksyon sa bangko sa pag-usad ng bidding sa Pilipinas hanggang sa ma-award umano ang kontrata sa South Korean company na Miro para mag-supply ng mga automated counting machines na gagamitin sa election 2025. The total offshore bank account worth 15.2 million or almost
1 billion pesos. At least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Pero sabi rin ni Marcoleta, hindi pa niya nabeberipika ang mga inilahad niya kaya hindi muna niya papangalanan ang COMELEC official. Pero si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inunahan na si Marcoleta at sinabing siya ang pinatutukulan ni Marcoleta. Bago pa magsalita ang kongresista, may impormasyon na raw siya sa umunoy planong siraan siya. Huwag na po natin paikot-ikutin, ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Kinakailangan sirain ang komisyon sa pamamagitan ng chairman ng COMELEC na allegedly napakadami ko daw pong foreign accounts. Sa totoo lang po wala po ako kahit isa na foreign account. Napaninumpaan ko po yan kahit saan. Inilabas ni Garcia ang sulat niya kay Director Jaime Santiago na humiling na imbestigahan ng NBI ang mga paratang. Partikular na pinaimbestigahan ni Garcia ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng aniyay maling impormasyon at beripikahin ang mga bank account na nabanggit. Sabi ni Garcia sa NBI, handa siyang mag-issue ng waiver para hindi maging hadlang ang anti-money laundering regulation at bank secrecy laws sa investigasyon. Nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1, number 2, anong history ng account na yan. At kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat ng laman ng accounts na yon. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang kakayanan ng mga makina na gawa ng Miro na aniyay hindi pa nasusubok. Kailangan i-prove talaga ng Miro muna na competent, na yung kanilang mga makina ay talagang magagamit natin ng maayos. Or otherwise, the voters will become guinea pigs for these hybrid machines, which were not tested anywhere. Sa isang statement, sinabi ng Miro na nakafocus sila sa paghahatid ng best possible automated system sa mga Pilipino sa gitna ng anilay hindi totoong aligasyon na pinapakalat. Naipakita na raw nila ang kalidad ng kanilang makina at kakayanan nilang i-deliver sa oras ang lahat ng requirements sa pamamagitan ng public demonstration. Patuloy raw silang magpapakita ng transparency sa pagtupad ng kanilang responsibilidad sa darating na halalan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Opisyal lang binuksan ngayong araw sa Cebu ang Palarong Pambansa 2024 sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatakda ring dumalo ang Vice-Presidente ayon sa City Hall pero bumisita na lamang siya sa isang ospital sa Cebu. Nakatutok live si Nico Serrero ng GMA Regional TV. Nico. Yes, Emil, matapos nga ang 30 taon ay muling nag-host ang Cebu City sa Palarong Pambansa. Mula sa Osmeña Boulevard, pumarada ang mga kalahok sa pinakamalaking sporting event sa Pilipinas, ang Palarong Pambansa. Kanya-kanyang gimmick ang bawat rehiyon habang pumapasok sa Cebu City Sports Center kung saan idinaos ang opening ceremonies. 1 linggo namang tatagal ang palaro na lalahukan ng aabot sa 18,000 atleta. Pinuri sila ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang formal na nagbukas ng taunang National Sporting Competition. Narito ang pahayag ng Pangulo. I congratulate you all in advance. You are already champions, all of you that are here. Your hard work and determination have made you true champions in the hearts and minds of your family, of your schools, your communities, regardless of whatever the outcomes will be during this Palaro. Bago ang kanyang inspirational message sa mga student athletes, sinabi ng Pangulo na bunsod ng pinsala na dala ng malakas na ulan kahapon, inatasan na niya na mag-abot ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaan. Taliwas naman sa unang ipanalam ng Cebu City LGU, hindi dumating si DepEd outgoing Secretary at Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng Palarong Pambansa. Sa post sa social media, sinabi ni Duterte na binisita naman niya sa Cebu City Medical Center ang mga atleta, trainer at coach na hindi nakadalo sa opening ceremony dahil sa iba't ibang karamdaman.
Tatagal pa hanggang sa July 16 ang competition proper dito sa Cebu, kaya patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinapatupad ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga kalahok. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Rollercoaster of emotions ang naramdaman ng mga nakapanood na sa first episode ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. First collab yan ng GMA at Netflix, kaya bonggang red carpet event na nirampahan ng cast in their costumes. Makichika kay Nelson Canlas. That's In character at naka-costume na rumampa sa red carpet event ng Netflix Philippines ang lead cast ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw sa pangunguna ni na Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Formal na ring ipinakilala ang iba pa nilang makakasama gaya ni na Epi Quizon, Angelo De Leon, Rochelle Pangilinan, Neil Ryan Sese, Mikoy Morales, Ashley Ortega, J.R. Cilia, Aidan Veneracion, Seth Cadayona at marami pang iba. Dumating sa red carpet event sina GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable at iba pang opisyal ng Kapuso Network. We're so excited for this show na makikita not only on GMA but also on Netflix. It will expand our audience at gustong-gusto natin na mas maraming makakapanood nitong show na to kasi napakaganda. Napakaganda talaga and we're really proud of this show. We're very grateful na ganito yung kumbaga pagsalubong ng Netflix sa ating Pulang Araw at sa GMA. So very thankful and masayang-masaya na may sa ganitong partnership. Naging magarbo ang inihandang media conference ng Netflix Philippines para sa Pulang Araw. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon para sa streaming platform na mag-organize ng ganito para sa isang local title. Pulang Araw also marks the first collaboration between GMA Network and Netflix Philippines. Ipinalabas sa event ang unang episode ng serye na napanood ng mga dumalo, kabilang na si National Artist for Film and Broadcast Ricky Lee. Pagkwento ng patriotism, pagkwento ng pagmamahal sa bansa, I think makaka-relate yung tao. I think mahalaga na paalalahanan na mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang pagiging Pilipino. May feel talaga siya ng 1940, so parang tinatransport back in time ka. So yun, yung emosyon, grabe. Pati yung pag-arte, yung editing, so nakatulong. Ang daming revelations sa artists nakasali dito. First episode pa lang, binigay na ang lahat. If you were able to go to the set lang every taping, you will realize how passionate everyone is working on set. Kaya ganun yung nagiging resulta. Sa July 26 sa Netflix at sa July 29 naman sa GMA, sabay-sabay nating kilalanin sina Adelina, Teresita, Hiroshi at Edgardo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita. Ngayong Martes, ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.